Nakatakas ang 8 inmate ng San Jose del Monte Police Station sa Bulacan. Balik kulungan ng 4 sa kanila habang hinahanap pa ang iba. Balita natin ni James Agustin. Tila kaswala na naglalakad ang grupo ng mga lalaking ito na nahulikam sa San Pedro Street, Barangay Poblacion 1 sa San Jose del Monte, Bulacan, mag-alas 3. Yan, Del Monte, Bulacan, may mga nakatakas. 8 silang nakatakas. Sa madaling araw kahapon, humiwalay ang 2, habang tumakbo na papalayo ang 4. Matapos ang halos 4 na minuto, makikita sa CCTV na may 2 pang lalaki na tumatakbo. Ang isa nakayapa. Ang 8 lalaki, mga persons of deprived of liberty o PDL pala, na tumakas sa custodial facility ng City of San Jose del Monte Police Station. Ang unang 4 na PDL ay makikita sa CCTV na sumakay sa tricycle. 2 naman ang pumara ng bus at nagmamadaling sumakay. Habang ang 2 pa naglakad sa San Ignacio Street. Ayon sa pulisya, ang 8 PDL ay mula sa Selda 4 ng police station. Na-discover siya noong time na nagtawag po yung mga nakakulong din po. Humingi ng tulong doon sa nakaduting custodial officers. Na sir, may tumakas. Nakatakas po ang mga preso sa pamamagitan ng pagsira doon sa bakal na... May nagsasabi dito, baka pinatakas yan para pumatay. Naku. Ingat-ingat lang po. Hindi naman siguro pinatakas, no? Basta nakakapagtaka lang. 8 nakatakas. At ano ang dahilan? Ito. Bakal na harang ng bintana sa may comfort room. Yun po ay kanilang nilagari po. 5 bakal lang nilagari ng mga PDL. Nabawi rin ang ginamit nilang panglagari na nasa 4 na pulgada ang haba. Iniimbestigahan pa raw ng pulisya kung paano ito naipasok sa custodial facility. 4 sa 8 tumakas sa PDL ang naaresto na ng pulisya. Based doon sa mga information na nakuha natin sa mga operatives is, yung iba nakuha doon sa nearest residence nila. Yung iba naman mismo doon sa bahay nila. Patuloy ang manhunt operations para mahanap ang 4 na iba pang PDL. Lahat sila may kaso may kinalaman sa illegal na droga. Sa ngayon, sinimento at tinakpan ang bahagi ng bintana ng custodial facility kung saan dumaan ang mga PDL. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na... Ayan. At eto mga tumakas na ito, ha? Ito po ay related sa droga. Yan po ang kaso nila, droga. Kaya nga may nagsasabi dito, ha? Ba't laging drug-related prisoners ang nakakatakas ngayon sa gobyerno ni Marcos? Hindi ko rin alam. Oo. Hindi naman siguro, pero legit po yung tanong dito. Bakit laging drug-related ang nakakatakas? Paano nakapasok yung lagaring bakal at hindi sila napansin, dumaan sa bintana? Basta kung kayo ay taga Bulacan, ingat-ingat na lang po tayo. Hindi ko alam kung diyan ba sa area yan ay talamak ang droga. Kasi bakit 8 at lahat ay puro drug-related itong mga ito? Nako. Medyo, alam mo, ayoko man pagdudahan. Actually, hindi naman ako nagdududa. Kaya lang, syempre, pinangunahan ko ng ang ating mga manunood kasi alam ko yan ang iisipin nila eh. Oh. Ayan na nga, sabi dito, Sir Oli, sinadya yan. Style bulok. Naloko na mga adik nakatakas. Alam mo kung bakit? Ako talaga galit ako sa mga adik. So yung mga talagang kaya sila nakulong ay related sa droga. It is very possible na itong mga to ay runner or nagbebenta ng droga. Diba? Hindi po kasi biro ang droga. Yang 8 yan, pag may nabentahan at nalulong sa droga, pwedeng pumatay, pwedeng manggahasa, pwedeng magnakaw. At yung mabebentahan nila pag nalulong sa droga, natural, mapipilitan. Ganyan po kasi ang niyan, cycle niyan. Titikim lang, tikman mo lang, masarap. Hindi ko pa po nasubukan ng droga, not even once. Kaya lang po, alam po natin yan kasi po tayo ay sa banda at ganyan po ang kalakaran. Nadidinig po natin yan, patitikamin ka lang once. Tapos, tataas na yung dosage mo. Habang tumataas ang dosage mo, bago mo malaman, lulong ka na.
At syempre, kailangan mo ng pera. Kasi to sustain mo yung iyong bisyo na mataas na ang dosage. Anong gagawin mo? Magiging runner ka. Magbebenta ka na rin ng droga. Para ka kumita, para ka makapagdroga. May ano pa nga diyang ginagawa, alam nyo kung ano? Kukuha sila sa supplier nila, pakete, babawasan nilang konti. Tapos yun ang ibinebenta nila, yung naibawas nila, yun na yung pantira nila. Okay? Uulitin ko po, not even once, kahit saan tayong drug test makapunta, hindi ko po na-try. Kaya lang alam ko tong kwento na ito eh. Ginagawa po yan talaga, ha? Lalo na sa mga may trabaho sa, yan, katulad yan, yung iba, driver daw, konduktor, kailangang gising, tatrabaho sa gabi. So, kailangan mong supplyan. So, anong gagawin mo? Magbebenta ka na magbebenta. Ang nangyayari po rito, parang networking. Hindi po addition na nangyayari. Sa bawat malululong, pwede siyang magkaroon pa ng iba pang malululong. Multiplication po. Kaya palala ng palala. Ang problema, pagka yung syudad nila, yung bayan nila, hinahayaan ng mga politiko magkaroon ng droga. Mamayagpag ang droga. Mapapansin nyo naman yan eh. Kayo na ang sumagot. Kung sa inyong syudad, talamak ang droga, chances are, pinayagan niya ng isang mataas na politiko dyan sa inyong lugar. Hindi naman pwedeng maging laganap yan kung hindi eh. Posibleng, meron, pero hindi laganap. Kasi hindi mo naman mapipigilan yan 100%. Pero pag talagang laganap yan, ako, ibig sabihin, ginawang negosyo na yan. Alam nyo yan. Sabi, baka ganyan ginawa kay Tut. O pinatikim lang. Tapos, gano'n naman. Ganyan kapag nalulung ka na, wala ka na. Bago mo malaman, kasama ka na sa cycle. Kailangan mo na ng pera, napabayaan mo na yung pamilya mo, hindi ka nakakapagsustento ng maayos, kasi kadodroga mo, hindi ka na nakakatrabaho. Yung pera mo, ginagamit mo pa ron. Kaya para sa akin kaya ako saludong-saludo sa Duterte kasi ayaw ko talaga sa bangag. Saludong-saludo ako sa Duterte dahil sila ay unang talagang kumalaban sa droga. Tapos si BP Sara galit na galit pa sa komunista. Saan ka pa dyan sa mangkamang yan? Yan ang talagang problema ng bansang Pilipinas. Hindi nyo alam, malalim ang problema natin sa komunista ha. Kaya lumalaban to si BP Sara. Naku, hindi biro. Kaya, sino ba ang talagang may pakinabang sa pagsugpo ng ating mga problema patungkol sa ganyan?